ika-49 na kaarawan ng aming daddy ngayon, kaya naman for today's video ay magluluto ako ng isa sa mga paborito naming pagkain. Kaya naman tara at samahan nyo akong magluto. At dito nga sa isang kawali ay naglagay lang ako ng kalahating giniling na baka at pagkatapos naman niyang magmantika ay nagumpisa na rin ako sa pagigisa at ang una ko ngang iginisa ay ang bawang at sunod naman ang sibuyas. Pagkatapos ko namang maigisa ang bawang at ang sibuyas ay sunod ko namang inilagay itong mushroom. At para naman sa red sauce ay maglalagay naman ako dito ng spaghetti sauce at konting tomato paste. And syempre hindi rin mawawala ang isang peraso ng beef cubes at konting iodized salt at syempre ang pamintang pino. At para na rin sa dagdag pampalasa at pampaaromatic ay maglalagay rin ako dito ng tinadtad na parsley. Pagkatapos ko naman itong halu-haluin ay maglalagay naman ako dito ng konting grated cheese para naman sa ganun ay mas maging creamy. At para naman mas mabalanse ang lasa ay naglalagay rin ako ng 2 kutsara naman ng asukal. Natapos ko na ang iluto ang red sauce at ang sunod ko namang iluluto ay etong white sauce at kung tawagin nga ay ang bechamel sauce. At gumamit lang ako dito ng butter at pagkatapos ko naman itong tunawin ay naglagay naman ako ng 2 kutsara ng all-purpose flour. Pagkatapos ko namang tunawin ang all-purpose flour ay naglagay naman ako ng 1 lata ng Alaska evaporada at grated cheese. At hahalu-haluin ko naman ito hanggang sa maging malapot na nga siya at kapag naging ganito na nga yung kanyang consistency ay pwede na nga patayin ng apoy. At dito naman sa isang kawali ay naglagay lang ako ng tubig at konting asin at dito ko nga iluluto itong lasagna sheets. At iniluto ko naman siya ng 15 minutos at hindi ko na nga na-video dahil nakalimutan ko nga. At dahil wala naman akong oven dito kaya naman dito ko na nga lang iluluto sa isang maliit na kawali. At ang una ko nga ang ginawa ay inilagay ko nga sa ilalim yung red sauce at pagkatapos naman yan ay naglagay naman ako ng lasagna sheets. Medyo maliit nga lang yung nagamit kong kawali dahil wala naman akong ibang kawaling flat dito sa bahay. Kaya ang ginawa ko na lamang ay ginupit ko yung bahagyang dulo. At itutuloy-tuloy ko lang ang paglalagay nitong lasagna sheets hanggang sa makuveran nga yung red sauce. Pagkatapos ay lalagyan ko naman ulit siya sa ibabaw nitong red sauce. At kung hindi pa nga magbe-birthday itong si daddy ay hindi pa nga ako makakagawa nito at puro na nga lang ako plano. At kesa naman sa mag-order pa kami ay gumawa na lang ako at kayang-kaya ko naman gawin ang ganito. At sobrang paborito nga namin ang ganitong pagkain kaya naman pinag-aralan ko talagang mabuti ang gumawa ng ganito. Pagkatapos ko namang ilagay ang red sauce ay sunod ko namang ilalagay ay etong white sauce. At sa pinakaibabaw naman ng white sauce ay maglalagay naman ako ng mozzarella cheese. Pagkatapos ay kung ano nga yung ginawa ko sa una ay ulitin ko lang siya hanggang sa matapos nga hanggang sa pinakaibabaw. At nang makatapos naman ako ay isinalang ko na nga eto sa mahinang apoy. At sa pinakaibabaw nga pala nito ay naglagay na rin ako ng dried parsley at hindi ko na nga pala ito na videohan. At pagkabukas ko nga dito ay mukha namang na-perfect ko nga ang pagkagawa nitong beef lasagna. Habang hinihintay namin si daddy at nasa palengke pa nga siya ay eto nga at iniready na nga namin etong mga inihanda namin para sa kanya. Hindi na nga ako nagluto ng kung ano-ano pa at yung iba nga dito ay in-order na lang namin sa labas. At eto nga yung mga simpleng handa na pagsasalu-saluhan namin ngayong hapunan. At dahil nakakatamad na ngang lumabas kaya naman dito na nga lang namin isa-celebrate itong 49th birthday ng aming daddy. At ang wish ko nga pala sa kanya ay sana ay mas marami pang birthday ang kanyang i-celebrate at bigyan lagi siya ng kalakasan ng katawan lalong-lalo na sa kanyang paghahanap buhay sa tuwing siya ay pupunta ng pwesto. And syempre magsama pa kami ng matagal at mapag-aral pa namin at mapagtapos ang aming unika iha. Maya-maya naman ay dumating na nga siya at sinalubong na kaagad nitong si Cloud at si Pepper. At bago naman kami kumain ay pinag-blow nga muna namin siya ng candle at pagkatapos niyan ay kumain na rin kami. Kaya naman kung nakarating ka hanggang dulo baka pwedeng pumunta ka na dito at kakain tayo. At ang unang ang kinuha nitong si daddy ay etong ang ginawa kong lasagna at tingnan nga natin kung ano nga ang kanyang i-comment. Sarap! Oh.
At pagkatapos ko naman silang ma-videohan ay eto nga at kumuha na nga ako nitong paborito kong pansit bihon. Ay siya hanggang din nila lang po muna ang aking mini vlog. Kaya naman kung nakarating ka hanggang dulo, baka pwedeng pa-heart, pa-share at pa-follow na rin po. Thank you for watching. Bye!